Balish Education 7 Quarter 2 Learning Competency 2A, natutukoy ang mga tungkulin sa pamilya na nararapat tuparin. Sagutin ang mga sumusunod. Ano-ano ang mga tungkulin mo sa iyong tahanan? Maging tapat sa iyong pagsagot. Ikalawa, ano-ano ang dapat na maging tungkulin, pananagutan o gampanin ng isang batang katulad mo sa iyong tahanan? Sa iyong notebook, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan? Ano ang dapat mong gawin upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng inyong pamilya? Ano ang dapat mong gawin upang matiyak na ang iyong nakababatang kapatid ay matututo at magiging mabuting tao? Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pag-aangat ng kalagayan ng buhay ng iyong pamilya? Ano ang dapat mong gawin upang pagtiwalaan ka ng iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya? At ano ang dapat mong gawin upang maiparamdam mo sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya ang iyong pagmamahal sa kanila? Bibigyan kita ng 10 minuto upang sagutin ang mga tanong. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng tahanan? Tumulong sa mga gawaing bahay. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng paglilinis ng kwarto o sariling kwarto, pagliligpit ng pinaghigaan at pinagkainan, pagwawalis at pagpupunas ng sahig, paghuhugas ng pinggan pagkatapos kumain. Maaari kasing makapang-akit ng ipis, langgam at daga ang mga ginamit na pinggan kung hindi mahuhugasan agad. Pag-aagiw at pagsisegregate ng basura. Ano ang dapat mong gawin upang magkaroon ng maayos na ugnayan sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng iyong pamilya? Gumalang at sumunod. Ano-ano ba ang mga tungkulin na makapagdudulot ng kaayusan sa ugnayan sa mga kasapi ng iyong pamilya na nagpapakita ng paggalang at pagsunod? Pagsunod sa mga alituntunin tulad ng limitasyon sa panonood sa TV, paggamit ng phone, curfew at iba pa. Pagsunod ng maagap sa ipinag-uutos. Ang isang batang magalang sa kanyang mga magulang ay agad na sumusunod sa ipinag-uutos. Pakikinig at pagsunod sa payo ng magulang. Ang mga magulang at iba pang nakatatanda ay marami ng karanasan. At dahil dito, marami na rin silang karunungan o wisdom sa iba't ibang bagay. Dapat nating pakinggan at sundin ang mga ito sapagkat marami sa mga ito ay kanilang personal na natutuhan mula sa kanilang mga sariling pagkakamali o pagkakamali ng ibang tao. At pagiging magalang at paggamit ng magigiliw na pananalita sa pakikipag-usap sa kanila tulad ng paggamit ng po at opo, pagsasabi ng excuse, at hindi pagsagot ng pabalang sa tuwing sila ay nagpapayo o nagpapaalala. Ano ang dapat mong gawin upang matiyak na ang iyong nakababatang kapatid ay matututo at magiging mabuting tao? Tulungan at gabayan ang nakababatang kapatid. Kailangan mong maging bahagi ng pag-unlad ng iyong mga nakababatang kapatid, lalo na sa mga panahon na ang mga magulang ay abala sa trabaho. Magagawa mo ito sa pamamagitan ng pagtulong sa nakababatang kapatid sa pag-aaral. Hindi dapat na lumaking mangmang ang iyong nakababatang kapatid upang mabuo ang kanyang pagkatao. Turuan ng kabutiang asal. Hindi lang dapat isip ang pinauunlad sa mga nakababatang kapatid, gayon din ang puso. At sawayin sila kung may nagagawang masama. Sa mga panahong wala ang magulang, ang mga nakatatandang kapatid ang dapat na magsilbing tagapagpatupad ng disiplina. Hindi mo sila dapat hayaang nakagagawa ng masama at hindi na didisiplina tungkol dito sapagkat lalaki silang masamang tao kung ito ay magpapatuloy. Ano ang dapat mong gawin upang makatulong ka sa pag-aangat ng kalagayan ng buhay ng iyong pamilya? Magtipid at maging masinop. Paano ang pagtitipid at pagiging masinop? Tipirin ang pera o baon. Huwag aaksayahin ang pera o baon sa pamamagitan ng pagbili ng mga hindi kinakailangang gamit. Iwasan ang lahat ng luho at bisyo. Ang pagkakaroon ng luho at bisyo ay magiging dahilan kung bakit hindi ka makakaipon o makakatipid. At dahil dito, hindi ka makakatulong sa pag-angat ng buhay ng iyong pamilya. I-off at i-unplug ang lahat ng appliance na hindi ginagamit sapagkat patuloy na kumukonsumo ng kuryente ang mga ito kung hindi mabubunot sa saksakan. Mag-impok upang sa panahon ng pangangailangan ikaw ay makakatulong.
At huwag mag-aksaya ng mga gamit sa paaralan, ng tubig at ng kuryente. Ang pagiging masinop sa mga ito ay magiging dahilan upang lumiit ang gastusin ng iyong pamilya. Ano ang dapat mong gawin upang pagtiwalaan ka ng iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya? Maging tapat at totoo. Ito ay magagawa sa pamamagitan ng pag-amin sa mga nagawang pagkakamali kahit na ito ay mahirap. Pagkakaroon ng tapat at bukas na komunikasyon. Ang isa sa mga paraan upang lumago ang pagtitiwala sa inyong tahanan ay ang pagkakaroon ng maayos na komunikasyon na umiikot sa katapatan. Ano ang dapat mong gawin upang maiparamdam mo sa iyong mga magulang at iba pang kasapi ng pamilya ang iyong pagmamahal sa kanila? Mahalin ang pamilya. Paano mo maipapamalas ang pagmamahal sa pamilya? Una, pag-aalaga at pagtulong sa kasapi ng pamilya na nangangailangan, lalo na ang mga may sakit. Ikalawa, ang pakikipagkasundo kung may hindi pagkakaunawaan ay isa rin sa paraan upang ipakita ang pagmamahal sa pamilya. At ikatlo, pagtatanggol sa karapatan ng mga kasapi ng pamilya tulad ng karapatan na magkaroon ng ligtas at mapayapang pamayanan, karapatang mag-aral, at karapatan sa pribadong buhay. Ang mga tungkulin mo sa iyong pamilya na nararapat mong tuparin ay ang tumulong sa mga gawaing bahay, gumalang at sumunod sa mga magulang at nakatatanda, tulungan, alagaan at gabayan ang nakababatang kapatid, maging matipid at masinop, maging tapat at totoo, at mahalin ang pamilya. Values Education 7 Quarter 2 Learning Competency 2B na ipaliliwanag na ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya ay nakapaglilinang ng mga mabuting gawi, positibong pagtingin sa sarili, at nakapagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Para sa araw na ito, susuriin mo ang mga sitwasyon sa mga susunod na slide. Basahin ang mga susunod na sitwasyon na nagpapahayag ng pagtupad sa tungkulin sa pamilya. Tukuyin ang naging epekto sa tauhan o sa pamilya ng regular na pagtupad sa mga tungkulin. Pagliligpit ng pinagkainan. Tuwing pagkatapos maghapunan, kahit hindi inuutusan, nililigpit at hinuhugasan ni Sasha ang mga pinggan, kutsara, tindor at baso. Sa paglipas ng panahon, lalo siyang naging responsable at laging naglilinis at nagliligpit ng mga bagay na kanyang ginagamit. Paano nakatulong kay Sasha ang regular niyang paglilinis ng pinagkainan ng pamilya? Paglilinis ng bahay. Tuwing Sabado, tinutulungan ni Gabi ang kanyang mga magulang sa paglilinis sa bahay. Dahil dito, naging mahusay siya sa pag-oorganisa ng kanyang mga gamit at natutuhan kung paano ilagay sa ayos at gawing mukhang kaaya-aya ang lahat ng kanyang kagamitan. Paano nakatulong kay Gabi ang regular niyang pagtulong sa mga magulang sa paglilinis sa bahay? Pagtulong sa nakababatang kapatid. Palaging tinutulungan ni Armin sa aralin ang kanyang nakababatang kapatid. Dahil dito, natutuhan niya ang matalinong pamamahala sa oras o time management at maging responsable para sa kapakanan ng iba. Paano nakatulong kay Armin ang kanyang regular na pagtulong sa nakababatang kapatid? Kung ating susuriin ang sitwasyon ni Sasha, Gabi at Armin, mapapansin natin na ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapaglilinang ng mga mabuting gawi. Ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya tulad ng paglilinis at pagsasaayos ng kagamitan ay nakatutulong sa iyo na bumuo ng mga routine na nakapaglilinang ng responsibilidad at disiplina. Ang mga gawin na ito ay makaaapekto sa ibang larangan ng iyong buhay tulad ng pag-aaral, pag-aalaga sa sarili at paghahanap buhay. Pagluluto. Tuwing linggo, si Historia ang nagluluto ng hapunan para sa buong pamilya. Habang lumilipas ang panahon, nagiging mahusay siya sa pagluluto at nakatatanggap siya ng papuri sa kanyang mga magulang. Dahil dito, naging proud siya sa kanyang kasanayan o skill sa pagluluto. Paano nakatulong kay Historia ang regular niyang pagluluto para sa pamilya at ang papuri na natatanggap niya mula sa kanyang mga magulang? Pagsasaayos ng hapagkainan. Tungkulin ni Levi na isaayos ang hapagkainan at maghain. Natutuwa ang kanyang mga magulang dahil sa malinis at maayos na paggawa ni Levi. Nakararamdam siya ng kagalakan at tumataas ang kanyang kumpiyansa sapagkat alam niyang may nagagawa siyang pagtulong sa pamilya.
Paano nakatulong kay Levi ang palagian niyang pagsasaayos ng hapagkainan para sa pamilya at ang saya na nadarama ng kanyang mga magulang sa tuwing ginagawa niya ang kanyang tungkulin? Pagtuturo sa nakababatang kapatid. Si Emir ang nagsisilbing tutor sa mathematics ng kanyang kapatid. Nang mabalitaan niyang tumaas ang grado ng kanyang kapatid, naging proud at confident si Emir sa kanyang kakayahan na magturo at makatulong. Paano nakatulong kay Emir ang pagtuturo niya sa kanyang kapatid na naging dahilan upang makakuha ito ng mataas na grado? Kung ating susuriin ang pagtupad sa tungkulin ni na Historia, Levi at Emir, makikita natin na ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapagpapalinang ng positibong pagtingin sa sarili. Kung ikaw ay regular na tumutulong sa pagluluto o paglalaba, nakakakuha ka ng kasanayan sa mga gawaing ito at kumpiyansa sapagkat nakatatanggap ka ng papuri mula sa iyong pamilya. Ang mga pagkilalang ito ay makapagpapalakas ng positibong pagtingin mo sa iyong sarili at dahil dito, mararamdaman mong ikaw ay napahahalagahan at may kakayahan na gawin ang maraming bagay. Paglalaan ng oras para sa pamilya. Naglalaan palagi ng panahon si Eren para sa kanyang pamilya. Tuwing Biyernes ng gabi, niyayaya niya ang kanyang mga magulang na manood ng pelikula sa bahay. Masaya ang kanyang pamilya sa mga oras na kanilang napagsasaluhan at ito ay lalong nagpapatatag ng kanilang pagsasama. Ano ang epekto sa pamilya ni Eren ng kanyang paglalaan ng panahon para makasama sila tulad ng panonood ng pelikula tuwing Biyernes? Pagtulong sa magulang. Palaging tumutulong si Zeke sa kanyang tatay na magkumpuni ng sirang kagamitan sa bahay. Ang paggawa kasama ang kanyang tatay ay lalong nagpalapit ng kanyang kalooban sa magulang. Ano ang naging epekto sa ugnayan ni Zeke at ng kanyang tatay ng kanyang palagiang pagtulong sa pagkukumpuni ng mga sirang gamit sa bahay? Paglilinis sa tahanan. Tuwing Sabado, ang pamilya ni Mikasa ay may general cleaning. Bawat isa sa kanyang pamilya ay may kani-kaniyang gawain. Pagkatapos ng araw ay nagagalak ang bawat isa dahil sa resulta ng kanilang magkakasamang paggawa. Dahil dito, lalong nagiging matatag ang kanilang ugnayan sa pamilya. Paano nakatulong sa pamilya ni Mikasa ang sama-samang paglilinis sa tahanan tuwing araw ng Sabado? Kung ating susuriin ang sitwasyon ng pamilya ni na Eren, Zeke at Mikasa, mahihinuhan natin na ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya tulad ng pagluluto at paglilinis ng magkakasama ay nakalilikha ng pagkakataon sa pamilya na makapag-usap at maging konektado sa isa't isa. Ang mga karanasang ito ay magdudulot ng pagkakaroon ng teamwork at pagiging malapit sa isa't isa. At dahil dito, napatitibay ang ugnayan sa loob ng pamilya na mahalaga para sa ating lipunan. Laging tandaan, kung matatag ang bawat pamilya, magiging matatag ang lipunan. Sa pagbubuod, ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapaglilinang ng mabuting gawi, nakapaglilinang ng positibong pagtingin sa sarili, at nakapagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Pagsasanay. Paano nakatulong sa tauhan ang pagtupad ng tungkulin sa pamilya? Piliin ang titik ng tamang sagot. Tuwing Sabado, tinutulungan ni Annie ang kanyang magulang sa paglilinis ng tahanan. Sa paglipas ng panahon, nakagawian na ni Annie na maging malinis at organisado sa kanyang mga gamit. A. Nakapaglinang ng mabuting gawi. B. Nakapaglinang ng positibong pagtingin sa sarili. C. Nakapagpatibay ng ugnayan sa pamilya. 2. Palaging isinasaayos ni Erwin ang hapagkainan para sa pamilya. Pinupuri siya ng kanyang mga magulang dahil sa kanyang malinis na pagtatrabaho. Dahil dito, nararamdaman ni Erwin na siya ay kapaki-pakinabang para sa pamilya. A. Nakapaglinang ng mabuting gawi. B. Nakapaglinang ng positibong pagtingin sa sarili. C. Nakapagpatibay ng ugnayan sa pamilya. Tuwing Martes ng gabi, ang pamilya ni Reiner ay nagtitipon-tipon upang mag-usap at manalangin. Dito nila naihahayag ang kanilang mga problemang pinagdadaanan at masasayang pangyayari sa buhay. Dahil dito, lalo silang nagiging malapit sa isa't isa. A. Nakapaglinang ng mabuting gawi.
B. Nakapaglinang ng positibong pagtingin sa sarili. C. Nakapagpatibay ng ugnayan sa pamilya. 4. Kay Bertolt nakaatang ang paghuhugas ng pinggan tuwing gabi. Sa paglipas ng panahon, nagagawa na niya ito ng mas mabilis, maayos, at hindi na kailangan pang paalalahanan. A. Nakapaglinang ng mabuting gawi. B. Nakapaglinang ng positibong pagtingin sa sarili. C. Nakapagpatibay ng ugnayan sa pamilya. 5. Tuwing gabi, tinutulungan ni Connie ang kanyang kapatid sa mga takdang aralin nito. Masaya silang gumagawa ng magkasama at dahil dito, siya ang itinuturing ng kanyang kapatid na best friend. A. Nakapaglinang ng mabuting gawi. B. Nakapaglinang ng positibong pagtingin sa sarili. C. Nakapagpatibay ng ugnayan sa pamilya. Values Education 7, Quarter 2, Learning Competency 2C, na isasakilos ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilyang kinabibilangan. Bakit mahalaga ang pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya? Kung iyong tinutupad ang mga tungkulin mo sa iyong pamilya, nakapaglilinang ka sa iyong sarili ng mabubuting gawi na makatutulong sa iyo sa maraming larangan ng iyong buhay tulad ng pag-aaral, pakikipagkapwa at paghahanap buhay. Nakapagbubuo rin ito ng positibong pagtingin sa sarili at dahil dito, nararamdaman mo na marami kang kayang gawin at magagawa para sa pamilya kahit na ikaw ay bata pa. At ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay nakapagpapatibay ng ugnayan sa kanila at dahil dito, ang iyong tahanan ay magiging mas masaya at kaaya-aya. Ang mga sumusunod ay ilan sa mga karaniwang tungkulin na dapat mong gawin para sa pamilya, tulad ng pagtulong sa mga gawaing bahay, pangangalaga sa nakababatang kapatid, paggalang sa mga magulang, pagiging matipid at masinop sa paggamit ng yaman sa tahanan, at pagiging tapat at pagkakaroon ng bukas na komunikasyon sa bawat kasapi ng tahanan. Ang pagtupad sa mga ito ay magiging dahilan upang magkaroon ng maayos na pagsasama sa tahanan. Narito ang ilang halimbawa ng mga tungkulin na dapat mong magawa sa pamilya. Ito ay maaaring pagtulong sa gawaing bahay tulad ng paglilinis, pagtulong sa paghahanda ng kapatid para makapasok sa paaralan, at pagiging tapat sa iyong mga magulang sa pamamagitan ng hindi paglilihim sa kanila. Bawat kilos ay nakatutulong upang makabuo ng mabubuting gawi, magkaroon ng positibong pagtingin sa sarili, at mapatibay ang ugnayan sa pamilya. Bago tayo magpatuloy, nais kong pagnilayan muna ninyo ang mga sumusunod. Sagutin ang mga tanong. Ano-ano ang mga gawaing maaari kong magawa sa tahanan? Paano ko mas mapabubuti ang pagtupad ko ng tungkulin sa tahanan? At paano nakatutulong sa aking pamilya ang pagtupad ko sa aking mga tungkulin? Ngayon ay magkakaroon kayo ng pangkatang gawain o group activity. Ang klase ay hahatiin sa 5 pangkat at bawat pangkat ay may nakaatang na tungkulin sa pamilya na dapat isadula. Group 1, pagtulong sa gawaing bahay. Group 2, pangangalaga sa nakababatang kapatid. Group 3, paggalang sa mga magulang at kanilang mga alituntunin. Group 4, pagiging matipid at masinop. At Group 5, pagiging tapat at bukas. Bawat pangkat ay kinakailangang magpresenta ng 3 hanggang 5 minutong dula tungkol sa nakaatang na tungkulin. Kailangang maipakita sa dula ang isa sa mga sumusunod na kahalagahan ng pagtupad sa tungkulin. Ito ay maaaring nakapaglilinang ng mabuting gawi, nakapaglilinang ng positibong pagtingin sa sarili, o nagpapatibay ng ugnayan sa pamilya. Sa dula na gagawin, kailangang masagot ang tanong na, bakit mahalagang matupad ang tungkulin na ito? Bawat kasapi ng pangkat ay may papel na gagampanan. Mayroon kayong 15 minuto upang paghandaan ang dula-dulaan. Ngayon ay dumako na tayo sa pagpipresenta ng dula-dulaan. Habang may nagtatanghal, maging mabuting tagapanood at tagapakinig ang bawat isa. Binanggit sa nagdaang nating pag-aaral at maging sa dula-dula ang ginawa na ang pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay makapaglilinang ng mabuting gawi. Ito rin ay nakapaglilinang ng pagpapahalagang pagtitiyaga o perseverance. Ano nga ba ito? Ito ay tumutukoy sa patuloy na pagsusumikap at hindi pagsuko sa mga gawain o pagsubok. Isa itong pagpapahalaga na makatutulong sa iyo na manatiling gumagawa kahit gaano kahirap ang isang gawain. Sa pagtupad sa mga tungkulin sa pamilya, kailangan ng pagtitiyaga lalo na kapag mahirap o paulit-ulit ang gawain. Tinuturuan tayo nito na maging mapagpasensya at dahil dito, magagawa natin ang ating gawain ng maayos.
Bakit mahalaga na linangin ang pagpapahalagang pagtitiyaga? Ang pagtitiyaga ay nagpapalakas ng disiplina dahil natututo kang tapusin ang mga gawain kahit na mahirap o nakakapagod. Hindi lang ito tungkol sa pag-uulit ng isang gawain. Ito rin ay tungkol sa pagiging masipag at pagkakaroon ng isang malakas na karakter o pagkatao. Habang natututo kang magtiyaga, nauhubog mo rin ang iyong ugali sa pagiging responsable. Kapag may pagtitiyaga, natatapos mo ang mga gawain ng mas maayos at mas mahusay. Sa halip na madaliin o pabayaan, matututo kang bigyan ng oras at effort ang bawat tungkulin para masiguro na ito'y tama at makatutulong sa pamilya. Pagtitiyaga ang nagbibigay sa iyo ng kakayahan na tapusin ang mga bagay na may kalidad. At ang pagtitiyaga ay hindi lang makikita sa mga gawaing bahay. Ito rin ay mahalaga sa relasyon sa pamilya. Kapag nakikita ng pamilya mo ang iyong pagtitiyaga sa mga tungkulin, napapalalim ang inyong tiwala at pagmamahalan. Ang bawat miyembro ng pamilya ay nagiging mas handang tumulong at sumuporta sa isa't isa dahil lahat ay nag-aambag para sa ikabubuti ng tahanan. Bilang konklusyon, masasabi natin na magkakaroon ng pagkakaisa sa pamilya sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin. Sa pamamagitan ng pagtupad sa tungkulin, makakatulong ka na makabuo ng isang tahanang puno ng tiwala at pagmamahalan. Bawat responsibilidad na iyong ginagawa ay nagpapatibay sa ugnayan mo sa iyong pamilya. At ang mabubuting gawi at pagpapahalagang iyong nalilinang dahil sa pagtupad sa tungkulin sa pamilya ay makatutulong sa iyo sa mga susunod na yugto ng iyong buhay. Tandaan, bawat tungkulin sa tahanan, gaano man ito kaliit o kasimple, ay makapag-aambag sa ikatatatag ng iyong pamilya at ang matatag na pamilya ay kailangan para sa ating lipunan. At hanggang dyan lang po ang ating aralin para sa araw na ito. Nawa ay may natutuhan kayo. Salamat po sa panonood at pakikinig. Paalam!